Hello po, hello! Live na po tayo. Tutuwa ako dun kay... Ba't ang puti-puti ko rito sa kabila? Dito Moreno. Dalawang laptop po ginagamit natin kasi yung iba hindi natin yung friend sa kabila. Okay lang. Natutuwa ako dun kay Sister Paula. Mula daw nung nanonood yung kanyang anak sa live natin. Dati raw pag umaga ay good morning po. Yun daw. Ngayon din nanonood na eh. May expression na rin itong umaga. Hello! Wala tayong magawa. Yan ang ating pambungad bilang. Hello! Live na po tayo. Part 4. At bukas ang ating maaring last part. Huwag po bumitaw. 5 parts lang ito. Pero malaking bagay ang ating matutunan. Hala! Asan na kayo? Nasaan na sila? Hello po, dito sa kabila. Meron na. Andiyan na si Ate Sina namin. Dali lang, Ate Sina. Announce natin sa kabila. Live na po tayo. Alright. Ayun, na-share na ni Ate Sina. Thank you, Ate Sina namin. Andiyan na si Kuya Dindo namin. Salamat. At may panahon pa rin kayo makinig. Kahit alam ko, mga busy kayo. Kaya, kung pwede lang, tapusin natin in 20 minutes. Para makapahinga kagad kayo. Alright, pa. Andiyan na po kaya. Ayun na, naipasa na ni Kuya Dindo yung mga links. Alright. So, dito sa kabila, naipasa mo ba, Ate Sina? Hindi pa, wala kasing tao sa kabila. Ano nangyari? Busy. Busy sila, gumagawa sila ng chat, nagpipintura. Ayun na. React na dito sa kabila. Okay, tuloy po tayo. Andiyan na si Ate Tere namin. Good evening, Ate Tere. Andiyan na si Kuya Jackson. Hello! Gusto ko pong linawin bago po tayo magpatuloy na itong ating ginagawa ay bahagi po ng ating misyon sa Lost Adams Generation Institute na for the perfecting of the saints, sa ikasasakdal ng mga banal. So, gusto ko pong pakiusapan na kung maari ay isang tabi muna natin ang ating mga nakagisnan na paniniwala o pagkakilala sa sarili at pagkakilala sa Diyos. Itabi muna natin. Dahil pag yan po ang ating pangunahing kamalayan ngayon habang nagkikinig, ay marahil po ay mahirapan tayong matanggap ito o madinig. So, pakikiusap po na wag muna nating pangibabawin yung ating natutunan. Dahil libre naman po ito, hindi ko naman kayo hinihikayat na sumama sa lagi. Kundi pag napakinggan po natin ito, ay mapagbulay-bulay natin. Teka, tingnan ko nga kung tama sinasabi niya. Tingnan ko nga, dahil tila hindi ito tama sa pandinig ko. Dahil ayon sa akin nakagisnan ay ganito, ganon eh. No? So, sa ganong kaugalian, ay maaring masisitas natin, masasabi natin, mali siya. Sandali, may dapat akong pakinggan. Mga ganyan. So, may improvement tayo. Sabi nga nila, ang constant lang sa mundong ito ay ang change. Ang constant lang, ang constant sa Tagalog, constant. Yung nangyayari bawat saglit ay ang pagbabago. Kaya constant ang change lagi, kaya laging renewing of the mind din nangyayari sa atin. So dito sa perfecting of the saints, ang piniperfect po o ginagawang mature ay ang mga banal.
Dito pa lang, kapag hindi natin muna itisinantabi yung ating nakagisnan, katulad ko, nagisnan ko rin yung ganyan, ay doon pa lang sa sinabi natin, ma-offend na tayo. Pero nasa Bible po ito. Nandiyan po sa Biblia. Epeso 4. Nandiyan po ito. Sa Epeso 4, ito po ang misyon ng Last Adam Generation Institute o LAGI. Ito po, babasahin ko po sa Tagalog, verse 12. Ephesians chapter 4, verse 12. Sa 11 po, sinabi, binigyan niya ng gifts ang ilan mga apostol, ang ilan mga propeta, ang ilan ay mga ebangelista, ang ilan ay pastor, at ilan naman ay guro o teachers. Ang meaning ng teacher dito is hindi lamang po siya tagapagturo, kundi sa Greek word, meron po siyang translation na kung saan original na sinulat ito, didaskalos. Ang didaskalos po, ito ay may meaning na doktor. So ito po sa ministry, kapag teacher ang isang minister, madadiagnose niya kung ang katawan ni Kristo ay mayroon depekto o wala. Kaya isa sa trabaho niya, ito, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Tagalogin po natin. Ito, sabi niya, sa ikasasakdal ng mga banal. Unang-una, kailangan kumbinsihin niya ang church o ang mga Kristiyano, sila binanal na. Banal na. Dahil pag hindi po siya maisasakdal o ma-perfect o maging mature. Sa gawaing paglilingkod. So, kailangan maging mature siya, ma-perfect siya, pero kailan maniwala siya na siya banal. Bakit? Anak siya ng banal na Diyos. Siyempre, natural lang yun na nakagisnan natin na sinasabi, hindi tayo banal. Natural. Kaya nga sabi ko, isang tabi muna natin. Dahil kapag hindi siya na perfect, ang sunod na sinabi, sa gawaing paglilingkod, for the work of the ministry. Ano naman ang trabaho ng nasa ministry? Sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, upang tumibay ang buto at laman ni Kristo. Pag tumibay ng buto at laman ni Kristo, malakas na siya lumaban sa mga COVID na ito, mga chips na ito. So kapag ang ating nakagisnan, katulad ko rin noon, ay atin itong pangingibabawin sa ating pakikinig, ay hindi po natin matanggap ang bagong mga mensahe na ito na nasa Bible naman, ha? Ito yun ang pakiusap ko. Alright? Mahaba na naman ako. Sorry, guys. Alright. So, punta tayo sa ating serye. Ang ating serye ngayon ay Part of Golden Rule, Part 4. Okay? Punta tayo sa John chapter 14. John chapter 14, kung saan tayo natigil kahapon. John 1 chapter 14 verse 6. Sa King James Version ko po babasahin. Andiyan na kayo, John chapter 14 verse 6. Jesus said unto him, kay Tomas, I am the way, the truth, and the life. So kung ating babasahin specifically, sinasabi ni Jesus, I am the way, I am the truth, and I am the life. No man cometh unto the Father but by me. Tapos verse 7, sabi niya, if ye have known me, you should have known my Father also. And from henceforth, ye know him and have seen him. Tagalog. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Yan sabi sa Tagalog kasi sabi nga sa iyo iba naman ang Tagalog.
Pero kung ibabatay natin sa original, sinabi sa kanya ni Jesus, ako nga ang daan, ako nga ang katotohanan, at ako nga ang buhay. Ang pinagdidiinan ni Jesus, si ako nga, si I am. Si I am ay ang Ama, Diyos na hindi nakikita, ngunit si Jesus. Kolosa 1:15, siya ang larawan nakikita. He is the image of the invisible God. Siya ang larawan ng hindi nakikitang Diyos. Ibig sabihin ng larawan, nakikita. At ang sabi din niya, siya ang ulo ng katawan. Ang katawan ay ikaw at ako, buto at laman niya, ang tawag sa King James Version, church. Kaya tayo ang church. Tayo ang kanyang buto at laman, tayo ang kanyang katawan. Asan ang ulo? Narito ang ulo noon, nagsalita siya. Nasa katawan siya. Ang ngayon nasaan na siya? Narito siya. Dahil siya ang ating buhay. Ngunit tayo naman ang kanyang buto at laman. So, sino nakikita? Ikaw at ako. Ngunit sino rin na nakikita? Hindi ba siya rin? Dahil siya ang buhay mo. At ikaw ang buto at laman niya. Katulad ng sinabi sa verse 7. Kung ako'y nangakilala ninyo, ay nangakilala ninyo ang aking Ama. Buhat ngayon, siya'y inyong nangakikilala at siya'y inyong nakita. So, sino siya? Si Jesus ang nagsabi. Sino si Jesus? Siya ang ulo ni Kristo na kanyang katawan. Si Kristo na kanyang buto at laman, may buhay Kristo. So kung sasabihin natin na si Kristo nagsalita dito, nung panahon na ito, wala pa siyang katawan na ikaw at ako, dahil di pa siya napatay at nabuhay. Ngunit ngayon, dahil sinabi si Jesus, ikatulad kahapon, Christ is the same yesterday, today, and forever. So nung sinabi niya ito, at sinabi niya sa Kolosa na siya ang ulo ng katawan at siya ang nakikitang hindi nakikita na Diyos, at siya may katawan, ikaw at ako, sa mga tuwid, nung sinabi niya ito, buhat ngayon, siya inyong nakakilala at siya inyong nakikita. Ang ibig sabihin, pwede mo rin sabihin ito dahil ikaw na ang nakikitang kanyang buhay. Correct? Yun sinasabi ko na, isang tabi muna natin ang ating mga nakagisna na kaugalian o tradisyon. Alright? Pray po tayo. Father Almighty, Aba, Daddy, salamat po uli sa seri mo sa gabing ito. Katulad palagi ng ginagawa mo sa amin, grasya mo, pagmamahal mo, katapatan mo, sa tuwin ng kami magpahayag, ay lalong tumatambak ang iyong pahayag, ang inyong revelation, na hindi namin napagtanto nung bago pa kami magsimula. So, inaasahan na naman namin at excited kami na makarinig na naman ng mga bagong revelations mo habang ikaw ang aming buhay na nagsasalita sa pamamagitan ng aming mga bibig. Salamat sa dugo ni Kristo Jesus na naglilinis sa amin sa loob at labas. Walang humpay na paglilinis, kaya kami ay walang bahid dungis sa harapan mo sa pag-ibig. Great I am, Almighty God, aming Ama. Salamat, Daddy, Holy Spirit, sa iyong muli paggabay, sa iyong muling anointing na dumadaloy sa pangalan ng Panginoong Yesus naming buhay, the Anointed One, and we give you back all the glory and the honor and the dominion in Jesus' righteous name, our life. Amen. Hallelujah. Angels of God will dispatch you again, guys. In Jesus' mighty name, go forth. Bantayan ang hangin, bantayan ang aming mga pinahahayag na tuluyang tumimo sa mga puso ng bawat nakikinig. In Jesus' mighty name, I dispatch you. Amen. Hallelujah. That's our authority, guys.
Alam nyo ba na ang angels ay they are here to minister for us? Pag sinabing ministering for us, para sila mga waiters. Gusto ko maunawaan natin ang ating mga karapatan patungkol sa anghel. Ang mga anghel po, mga espiritu, sila din ay mga sugo ng Diyos para pakinggan ang ating authority. Para sila mga waiter sa isang restaurant na nagbabantay, naghihintay lang ng ating order. Sa ngayon, maraming anghel dito. Kung anong sasabihin natin sa pangalan ng Panginoon Yesus, karipas sila na sunod. So, wag tayo maging demon conscious. Maging angel conscious tayo, mas maganda. Okay? So, let's do it. Ang ating part 4 ay Golden Rule. I am the life. Alright. Patunayan natin kung ano ito. Gusto ko pong maunawaan ng natural na pangunawa, ngunit practical. John chapter 10, verse 10. Patuloy nating halukayin at halukayin. It is the glory of kings to search out the matter. The King James Version po natin basahin, John 10:10. The thief cometh not, but to steal and to kill and to destroy. Thief. Magnanakaw, dumating para magnakaw, pumatay, at magwasak. Alright? Dumating siya. Sa lahat ng angkan o lahi ng unang Adan, lahat sila nadaknan ng magnanakaw na ito. Kasama ka, kasama ako. Sa oras na hindi tayo naalis sa lahi ng unang Adan, na likas na makasalanan, patuloy tayo paghaharian ng magnanakaw na ito, na wala siyang layunin na pangunahin kundi ang magnakaw, pumatay at magwasak. Pero tingnan mo ang sabi ni Kristo, I am come that they might have life and that they might have more abundantly. Tagalog po, pero ibatay natin sa King James Version. Hindi po marito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Yan ang magnanakaw. Ako nga, I am, the great I am, ang Diyos na makapangyarihan, naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan ito. Kung iyong papansinin, dumating nga itong magnanakaw sa lahat ng angkan ng unang Adan. Kasama ka na at ako noon para magnakaw, pumatay at magwasak o pumuksa. Ako'y naparito, sabi niya, ako nga naparito upang sila'y magkaroon ng buhay. Sa mga tuwid, itong mga pinaghaharian pa rin ng magnanakaw, mamamatay at mamumuksa ay mga walang buhay. Kasi dumating siya ako nga para magkaroon sila ng buhay. Anong buhay? Sabi ni Jesus, I am the way, I am the truth, I am the life. Nakita niyo po? Walang makakarating kay I am kung hindi sa pamagitan ko. Sino ako?
Siya. Si Jesus. Pero may katawan. Ngayon, sabi niya, kung sumasampalataya kayo sa akin, nakilala niyo ako, at mula ngayon, nakilala niyo ang Ama, at nakita niyo siya. Hanggat hindi nakikita si I Am, ang Ama, na buhay sa mundong ito, ang magnanakaw, mamamatay at mamumuksa ay patuloy na maghahari sa tao. Ibig sabihin, pag dumating si I Am at si I Am tinanggap at si I Am hinihayag, wala nang sino mang magnanakaw, mamamatay, mamumuksa na pwedeng manaig sa tao. Dahil ang buhay na si I Am ay buhay Diyos. Higit siyang makapangyarihan sa lahat ng uri ng kamatayan. So ang golden rule ay si I Am o si Ako Nga ang buhay. Pag si Ako Nga ay hindi ang nakikitang buhay, hindi po tayo sumusunod sa golden rule. Mababaw, di ba? Madaling unawain. Paano mo masabi ngayon na ikaw na ang nakikitang buhay? Dahil ang nagsalita dito si Jesus. Tingnan mo sa Colossae chapter 3. Mula verse 1 hanggang verse 4, basahin niyo po. Ngunit dito sa verse 4 tayo magsalita para may kalipat tayo sa ibang patunay. Colossae 3:4, mula verse 1 hanggang verse 4, actually hanggang pababa. Magandang basahin. Sa verse 4, ang sabi nito, pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag. Sino raw ang buhay mo? Si Kristo. Sino si Kristo? Siya ang kapuspusan ng Diyos. Sino si Kristo? Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. He is the image of the invisible God. Sa makatuwid, siya ang nakikita na hindi nakikitang Diyos. Kaya sabi niya, pag nakita niyo ko, nakita niyo si I Am. Mula ngayon, sabi niya, nakilala niyo siya at nakita niyo siya. Kasi walang makarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko, nakapuspusan ng Ama. Sino ngayon? Si Jesus. Di ba may katawan siya? Buto at laman. Ang katawan niya, may buhay niya. Colossae 3:4, pagka si Kristo nating buhay. Sino ang buhay natin? Si Kristo. Maraming galit na galit dahil sa tradisyon. Bakit daw pinapantayan natin si Kristo? Hindi po ako nagsabi. Alam niyo ba na gusto nga ni Kristo mahigitan mo ang ginawa niya? Pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Ano ang kaluwalhatian? Glory. Ningning ng Diyos na ipaliwanag na natin sa mga ibang serye natin. He's the Son of Righteousness, full of grace and truth. We have seen His glory. Sabi ni Juan. Nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Puspus ng kaluwalhatian ng Ama. So, gusto natin patunayan ng sinabi ni Jesus kanina sa John chapter 14 verse 6, ay ikaw rin. Kung ano siya,
ganyan ka sa mundong ito. Malinaw. Unang Juan 4:17. Sulat nyo lang, ha? As He is, so are we in this world. So, sinong katauhan natin? Sino? Kapag may buhay Diyos ka, may buhay Kristo ka, sino ang buhay mo? Hindi ba si Kristo? Sino katauhan mo? Hindi ba si Kristo? Sino si Kristo? Kapuspusan ng Diyos. Kolosa 2:9. Binabangkit na natin para. Okay? Gusto ko patunayan natin ito. Genesis chapter 1. Balikan natin original. Genesis chapter 1. Last episode natin sa part 1, part 2, part 3, na ipaliwanag natin na kung ano ka sa loob, ganyan ka sa labas. Kung ano ang katauhan mo sa loob, yan ang makikita mo sa labas. As a man thinketh in his heart, so is he. Kung ano ang iniisip niya sa loob niya, ay ganyan siya. So kung ano, halimbawa ay mga taong dumarating sa buhay natin at napakasalbahe, bully, huwag kagad tayong magagalit sa kanila. Siyempre, ang natural natin action kan, magalit eh. May mga mahirap na umatake sa atin. May mga sakit. May mga taong may sakit na lumalapit sa atin. Kung ano-ano pang mga negatibong kapaligiran. Huwag po natin sisihin sila kaagad. Huwag mo sabihin na hindi ako ganyan din, ha? Dahil dyan tayo galing lahat. Ngunit sila lahat ay reminders, paalaala, kung sino tayo sa loob. Kung ano ang iniisip mo sa loob mo, ay ganun ka. So, ang ating naitatanim ay kung ano ang ating katawan sa loob. Ang katawan natin mahirap. Ang katawan natin ay sumasampalataya na normal sa tao magkasakit. Yan po tinatanim natin sa labas at yan po aanihin natin. So kung mayroon dumarating, ani po yan na reminder, paalaala na ganyan ang loob natin. Pag may mga kwento na ganito, ganon, at naapektuhan ka, tumimo sa puso mo, tinanggap mo po ang ani. Chinismis ka sa ng kapitbahay, nagalit ka na nagalit, hindi ka naman ganon, bakit chinichismis? Huwag mo pagalitan sila. Sila ang larawan ng nasa loob mo. Kaya huwag mo sila baguhin. Hindi mo sila mababago. Babaguhin natin ang ating loob. At siguradong mababago sila. Bakit? Sabi ni Jesus, siya ang simula ng lahat ng bagay. Hindi sinabing bagay doon, siya ang simula ng lahat. Napag-aralan natin sa part 1 natin. Balikan ba natin? Matthew 7 verse 12, verse 7 to 12, Matthew 7 verse 7 to 12, sabi niya, He is the preeminent, o preeminence. He has the preeminence. Siya ang pangunahin ng lahat. So kung pangunahin siya ng lahat, at siya ang ulo, ikaw ang katawan, so tayo ang pangunahin ng lahat. Kung patuloy na may lumalapit sa ating kahirapan, abay, dahil tayo nga pangunahin ng kahirapan sa ating buhay. Nag-guess niyo pa? Kaya tayo lagi ang simula. So, gusto ko makakuha natin dito sa isang salita dito sa Genesis chapter 1 verse 26. Napaliwanag natin itong mga let image, anong ibig sabihin ng image, no? Timuna, visible manifestation, representation of God to created beings. Ang gusto ko ating mabasa dito, verse 26. And God said, let us make man in our image, after our likeness. Gusto ko makuha natin yung likeness. Ang likeness, sa Tagalog ay
katulad. Di ba? Katulad siya. Likeness, katulad. What is likeness mean? Kung hindi ito like. Likeness, katulad. Nagas niyo pa. Lalangin natin ang tao na ating wangis at ating katulad. Alright. Ano ang kahalagaan ng katulad o likeness? Pagdating dito sa serye na ito, na part 4, I am the light. Gusto ko makinig kayo mabuti, ha? Please, malaka ito. May mga punchline na dapat natin marinig. Pag nagbigay ng revelation ng Diyos, kailangan mabilis tayo maglista, ha? Maglista tayo. At pag-aralan natin, pagbalik natin sa bahay o pagkatapos ng live, ilista po natin at pagbulay-bulayan. Dahil dito po, minsan lang magsalita ang Diyos, still small voice lang. Kapiraso minsan, makuha mo revelation, solve ka na. Wow! Ganda nun na. Di ba? Okay. Now, punta tayo sa John chapter, ang likeness po, tanda natin, ha? John chapter 5 tayo. Balik tayo sa aklat ng Juan. John chapter 5. Aklat ng Juan chapter 5. Sana ipasa nyo na ito ang live natin, no? May pasa ko kaya ang live na ito. May pasa ko kaya siya. Ibali, okay lang. Meron naman tayong YouTube. John chapter 5 po. Si Jesus ulit ito. Juan. Aklat ng Juan. Ano ang likeness? Kaya makuha natin ito dapat kasi ito ay prinsipyo o batas ng being. John chapter 5. Palawag natin ano ang law, being. Juan chapter 5. Simulan natin po sa verse 25. King James ko po. 25 hanggang 27 lang. Sabi din sa verse 25, Verily, verily, I say unto you, the hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God. Sinong Son of God? Si Jesus Christ. Si Jesus ang ulo, Christ is the body of the church. So, sino ang mga anak ng Diyos? Sa mundong ito, inulit-ulit natin, wala pong son kung hindi siya ang nakikitang ama. Ulitin ko po, ha? Kaya sinasabing siya anak dahil siya ang nakikitang ama. He is the image of the invisible God. Siya ang larawan ng hindi nakikitang Diyos. Kaya tawag sa kanya, anak. Sino ngayon ang kanyang buto at laman? Sino ang kanyang katawan? Ay siya daw ang ulo Alinaw naman, nabasa natin May ulo ka ba? Pakihawakan mo, may ulo ka ba? O may ulo ka, may katawan, di ba? Ang ulo ba at ang katawan, iisa, hindi. Iisa. So pag sinabing ulo si Natalie, alangan naman ang ulo niya sino, ang katawan niya sino? Si Natalie din. So pag sinabi niya the Son of God, siya yon at ang kanyang katawan. Hindi ba? Hintay ko sumagot, wala nga palang makakasagot. Sorry. Alright, basahin natin ha. Verse 25. Tagalogin natin. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, dumarating ang panahon at ngayon nga, kasi na sinabi niya ito, wala pa siyang buto at laman, wala pang tao na may buhay. Kristo, si Jesus pa lang, siya pa lang. Okay? Katotohanan sinasabi ko sa inyo, dumarating ang panahon at ngayon nga, andyan na nga siya, dumating na siya, no? Hindi pa nga siya namatay at nabuhay na maguli nung salita siya nito. Ito ay katulad din sinasabi niya sa atin ngayon. Dahil katulad siya kahapon, ngayon, at magpakailanman. At ngayon nga, na marinig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos. Sino ang anak ng Diyos uli? At
ang mga karinig ay mga bubuhay. So, itong anak ng Diyos na sinabing siya si I am, na siya life, in him was life, and his life, or the life is the light of men, nasa Juan 1, na si Jesus, na katawang tao. Pag nagsalita pala siya, at narinig siya, ang nakakarinig sa kanya, mabubuhay. Sabi niya kanina sa John 10:10, si I am o si ako nga dumating para magkaroon sila ng buhay. Dumating pa. Narinig ba natin ang Son of God? Narinig natin. Diba? Nung tinanggap natin ang Panginoong Yesus, narinig natin. So ngayon, sino ngayon itong Son of God? Dahil hindi mo na nakikita si Jesus nandun na siya sa langit, ngunit nandito rin siya sa atin. Siya ang ating buhay. Nabasa natin, ating buhay si Kristo. So, sino ang Son of God? Ikaw at ako. Sabi niya, and they that hear shall live. Ang makakarinig, magkaroon ng buhay o mabubuhay. Okay? Nakuha niyo pa, verse 26. For as the Father has life in himself, so has he given to the Son to have life in himself. Tagalog. Sapagkat kung papanong ang Ama ay may buhay, Diyos ito, buhay Diyos ang pinag-usapan dito. Kahit ikaw ay buhay, nakikinig ka ngayon, ngunit hindi mo tinanggap ang anak ng Diyos na iyong buhay, wala kang buhay. Dahil sino man ang walang anak, ay walang buhay. 1 John chapter 5, verse 11 to 13. Lista nyo na lang yan. Ha? He who has the Son, he who has the Son has life. Okay? Sapagkat kung paano ang Ama ay may buhay sa kanyang sarili, again din naman pinakalooban niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. Ibig sabihin ko, anong buhay meron ng Ama, yan din ang uri ng buhay na sa anak. Sino uli ang anak? Katawan ng ulo na si Jesus, ang katawan niya Kristo. Jesus Kristo. Ano daw ang buhay natin? Kristo. Kung ano man ang pangalan mo, si Juan ka man, buhay mo Kristo. Pag nahayag itong buhay Kristo mo, mahayag ngayon itong buhay o kaluwalhatian o ang Ama, ang buhay. Alright? At ganyan din naman, pinagkalooban niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. So, ibig sabihin, kung anong buhay meron ng Ama, yun ang buhay ng anak. Nasa anak ngayon ang responsibilidad. Dahil siya ang nakikita sa mundong ito, at kung sino ang nakikita sa mundong ito, siya ang may authority sa mundong ito. Sino magpapatupad ng buhay? Ang Ama o ang anak? Parehong buhay. Ngunit ang anak ang may authority. Dahil siya ang may katawan. Ikaw at ako nasa katawan, ikaw ang may authority to release life. Sino man daw makakarinig sa iyo, mga bubuhay. Ngunit pag narinig ka nila, narinig nila ang Ama. Dahil pag nakilala ka nila, nakilala nila ang Ama, at nakikita nila ang Ama. Ang linaw, nabasa natin kanina. John 14:17. Pero ang gusto ko patunayan yung likeness. Ito na, likeness na itong usapan natin, pero pagdiinan natin anong likeness. Verse 27. At binigyan niya siya ng kapamahalaang makahatol, sapagkat siya'y anak ng tao. Ito,
ang sinasabi nating siya ang nakikita na ama. Kaya tawag niya sa kanya, anak siya ng tao. Dahil tao po ang authority sa mundong ito. Walang sino man. Ano man ang paniniwala ng taong ito, yan ang Diyos sa kanya. Huwag mo sabihin ng Diyos makialam pa sa'yo. Pag sinabi mong may sakit ka, mamamatay ka sa sakit. Dahil ang paniniwala mo, ang consciousness natin ay ang Diyos sa mundong ito. So sabi ni Jesus dito, and has given him authority to execute judgment also. Because also, may also. Judgment also. Execute judgment. Also. Ibig sabihin, meron pa iba. May mga judgment din. Nag-i-execute din ng judgment. Kaya sinabi niya, also. Sino-sino man nag-execute ng judgment. Because he is the Son of Man. Ano ang kind of execution ng Son of Man? Anong uri ng paghatol ang kahatulan ng anak ng tao? Ibig sabihin, may buto at laman, ikaw at ako. Sabi niya, may karapatan din siya. Ibig sabihin, mayroon pa iba. May karapatan din. Maghatol. Come on. Anong uri ng paghahatol ng Son of Man? Kaya sinabi niya, Son of Man, tingnan niyo po, malaking S. Anak nga siya ng tao, pero buhay niya Diyos. Nakita mo ba? Anak ka ng tatay mo. Pero ang buhay mo, iba buhay ka ng Diyos? So tawag siya Son of Man. Hindi pwede si Jesus magkaroon ng authority sa lupa kung hindi siya pinanganak ni Maria. May katawan. Nabasa natin kung sino ang genealogy niya. Ibinatay mula kay Abraham hanggang sa kanya, hanggang kay Kristo. Kaya tinawag niya sarili niya Son of Man. Ibig sabihin, sa mundong ito, tao rin ako. Kaya lang, ako ang tao na may buhay Diyos. Kung anong buhay meron ng Ama, ganun ang buhay ko. Ako ang ulo ng aking katawan. Sino ang katawan? Ikaw. Ako. Tao ka, di ba? Ano apelyido mo? Ano DNA mo? DNA ka ng tatay mo rin eh. Oh, yung kalbo tatay mo, kalbo ka rin eh. Di ba? Ano naman kung kalbo? Maraming kalbo gwapo. Depende sa paningin mo. Marami yan, hindi naman kalbo. Hindi naman gwapo sa'yo. Sino yung kalbo? Siya yung gwapo sa'yo. Abe! The beauty is in the eye of the beholder. Oh. Hindi ko maitim sa kanya, ganda-ganda sa kanya yun eh. Gwapo. Itim. Oh. Gusto ko talaga yan. Oh. Tall, dark, and handsome. O, di ba? Isa yun naman, kunyan. Depende yun sa paningin mo. Di ba? O siya ay anak ng tao. Lahi siya ni Abraham. Tao rin si Abraham, di ba? Kaya lang, ibang uri ng tao ito. Ito ang tao na tinatawag new creature. If anyone be in Christ, he is the new creature. He is the Son of Man. He has given him authority to execute judgment also. Bakit may also? Kasi kung tao ka eh, pero wala kang buhay Diyos, o kahit may buhay Diyos ka eh, kung ang judgment mo eh, iba eh, good and evil, edi wala namang makialam sa'yo. Walang Diyos na makialam sa'yo kasi death and life are in the power of your tongue. Sabi niya, yan, dala ko sa'yo, mamili ka. So, also, I mean, ako rin. Bakit? May ibang tao pa naman eh. Eh kung hindi sila Son of Man, di may execution din sila, may judgment din sila, may paghahatol din sila. Example ng hatol. Sabi sa Genesis 1:26, let us make man in our image after our likeness. Anong likeness ng Diyos? Ang likeness ng Diyos, life. I am life. Ako nga
ang buhay. So ano ang hatol na tinutukoy ni Jesus? Siyempre, ang linaw naman ano sa verse 26, kung ano daw buhay meron ng Ama, kung may buhay daw ang Ama, may buhay din naman ang Anak. Dahil dun sa buhay na yun, binigyan din daw siya ng karapatan, authority, na humusga, humatol din. Bakit din? Kung paano pagkasabi sa Tagalog, ba't din? Verse 27, at binigyan niya siya ng kapamahalang makahatol. Wala pala makahatol din. Sa King James kasi, also, ibig sabihin, bawa itong si Pastor Harvey. Sabi niya, Pastor, tingin ko blue yan eh. Oo, tingin mo blue. Isa amin sa Bisaya, puwa yan eh. Ang blue sa Bisaya, puwa. Blue, pula. Limbawa, ano? Judgment niya yun. Blue sa kanya eh. Ako may judgment din ako. He has given me authority to execute judgment also. Meron din ako eh. Bakit ano tingin mo dyan? Pula yan eh. Hindi, blue yan. Hindi meron din siya karapatan maghusga doon, maghatol. Blue daw eh. Example. Saan nakabatay ang judgment ng Son of Man? For as the Father has life in Himself, so has He given to the Son to have life in Himself. Therefore, the judgment executed by the Son is based on life. Yan ang golden rule ni Ayam. Sinabing may sakit, hinatulan siya. Anong sabi mo? Anong sabi mo, Brad? May sakit siya. Okay. Yan ang hatol niya. May also. Kaya maghahatol din ako. Mag-execute ako ng judgment also. Ako rin, may karapatan din ako. Pero ang akin, ay iba sa'yo. Dahil ako may buhay eh. Buhay ko Diyos eh. Kung anong buhay meron ng Ama, ganun din ako eh. Hatulan ko yan. Halika, hatulan kita ha. Maniwala ka sa akin. Kung hindi ka maniwala, ibang hatol ang pakinggan mo. Anong hatol niya? Parang judge yan eh. Anong hatol sa'yo? Guilty. Guilty. Guilty plea. Bakla siya eh. Bakla daw siya eh. Hindi ako na gaganon sa mga babae. Hinatulan mo siyang rapist, hindi nga siya gumagalaw sa babae. O di, hatol niya yon. Yung hatol ng sarili, hindi ako. Babae kayo ako. Ganun ha? Limbawa, example sa mga pangyayari ngayon. Hinatulan may cancer. Ano sabi ng doktor? Hinatulan, final na hatol. 3 months. Stage 4. Pinatawag tayo ng pamangkin ng stage 4 na principal. Di ko man kilala. Panahon na yun, ang ginagamit pang mga cellphone noon ay 2010 eh. Wala pa yung mga Android noon eh. Well, that was 2006 I believe. Nagmamanage tayo ng maliit na kumpanya dyan sa Intramuros. Baby, tumawag. Pastor, napanood ko po kayo. Sige po. Sino po kayo? Hindi ko matandaan pangalan eh. Yan, Pastor, pamangkin po ako ni ganito, ganon. Nasa St. Luke's po siya. May cancer siya. Stage 4 na raw po. Nakikiusap po ang doktor dahil sila ay malaki ng bill na kumari sa bahay na lang daw po dalhin dahil stage 4 na po, wala na raw po pag-asa. Okay? Alright. So saan ba? Anong room? Ito, ganitong room. Okay, pagkatapos ng opisina, takbo ko dun. Bilis ko mag-drive ba? Pagdating ko nung kumatok ako, walang bumubukas, binuksan ko. May nakaratay doon. Mutla na si ma'am, talagang ngitim-ngitim na.
Tapos, binulungan ko 2 binata nandun. Hopefully, nakikinig sila ngayon. Sana nga. Siguro si ma'am ay mga panahon na yun, mga 50s na rin siguro kasi mga anak niya ay 20s na rin eh. Mid-20s palagay ko. 2 binata. Hindi lamang 2 binata yata ang anak niya. Meron pa yata siya isang babae. Anyway, di ko matandaan nga pangalan. Sorry. Alright, so pinuntahan ko tapos binulungan ko yung anak. Sabi ko, pinatawag ako ni ganito, ano, pinsan mo. Pinsan niyo raw siya na pumunta raw ako rito pag pre-nanay mo. Dahil may cancer daw, stage 4 na. Siyempre, naunawaan ko naman, pero ang sabi sa akin, wag po ngayon. Bakit? Hindi po alam ni mami na stage 4 na siya. Gano'n? Nagngit-ngit ang spirit ko sa hindi pwede. Kasi alam mo, pagka nasa anointing ka, kapatid, pagharap mo sa maganon sa gate of hell, mapapatunayan mo na sabi ni Kristo sa Matthew 16:19, the gates of hell shall not prevail against you. Ang pintuan ng impyerno hindi mananaig sa'yo. Ibig sabihin, bubuwagin mo ang pintuan. Kukunin mo sa loob. So, nasa harapan ka ng gate of hell eh. Kumbaga, ramdam na ramdam mo na kaya mong agawin sa kamay ng kamatayan ng tao. Why? You're the son of man. You have the authority to execute judgment. Pero ang judgment mo, life. Dahil yan ang golden rule. You have authority to execute judgment based on life. Buhay, your way. Ang life po, good and very good. Sama-sama ang damdamin ko. Uwi ako. Balik ako. Babalikan kita. Kinalunisan, pasok ko ulit sa opisina. Abay, Biyernesan na. Hindi ko nakita yung babaeng yun eh. Sabi niya, Pastor, pwede mo ba puntahan bukas? Sabi ko sa ng address. Nasa labas na po sila ng ospital. Ito po, bigay kong address. Sige. Puntahan ko, sabihin mo ka mo, Sabado, darating ako dyan. Siguro mga after lunch ka ako. Pahinga lang ako sa umaga. After lunch, punta ako dyan. Sige po. So, Saturday, pinuntahan ko. Siyempre, nilipat na sa bahay dahil hindi na nga kaya ng doktor. So, nakaratay na. Naikwento ko na ito, inuulit ko lang. So, kita mo naman, nangingitim na, wala, nakaratay ka na. May dextrose pa rin. So, alam mo na, mga Katoliko tayo noon, alam mo na, umaasa sa Diyos, natural. Hindi ba natin alam ang karapatan pa natin, no? Na mayroon tayong authority to execute judgment also. Bakit? Hinatulan na ng buong St. Luke's na linggo na lang itatagal. Buwan, pinakamatagal. 3 months, pinakamatagal. Stage 4 na eh. Wala na hinang-hinanay. Wala na. Titingnan mo talaga sa normal na mata. Sabi mo, wala na nga. Ipag-pray na lang natin. No? Maging mabuti na lang tayo sa kanya. Ganyan na. So, pinaliwanagan ko si ma'am. Principal pa siyang school. Doon sa bandang Ilocos yata. Pagkatapos ng few seconds, alam ko, alam mo naman mga may sakit na ganyan. Talagang hindi pa nila alam na sila pinagaling na. Ang pandinig niyang very short lang. Ang kakayanan na makinig. So, very short lang. Naliwanagan ko siya. Tapos pinag-pray ko, na-review ko. Okay? So, pinatanggap ko mga anak. Pati asawa nandun. Military asawa niya eh. Natanggap ko sila sa Panginoong Hesus. Okay? So, sabi ko, next Saturday, babalik po ako. Hindi pa naman kayo alis yata. So, next Saturday, nakita ko, nakaupo na sa kama. Iba na ang kulay. Kulay tao. Binasahan ko na. Pwede na makinig ng mga ilang minuto eh. Kaya sa pinaliwanagan ko, matalino naman yung si ma'am. At palagay ko, alam mo yung sinasabi ng Panginoon,
na sa mga ganong pagkakataon, siya ang nagdadala sa atin ng mga ganon, ng kaluluwa. So, hindi naman dadalhin ng Panginoon sa atin yan kung hindi ready yan. So, ready siya. The harvest is plentiful. Ripe into harvest, sabi niya. Hinog na. Kaya harvestin na natin. Anihin na natin. So, pinaliwanagan, rebuke uli, pagkatapos release ng healing, okay na. No? So, Friday, uli, pangatlong Sabado sana, pupuntahan ko, tumawag sa akin yung kanyang pamangkin na babae. Hindi ko nakilala. Sana kung nakikinig, sana mag-PM ka naman. That was 2006, I believe. Nandiyan pa tayo sa Pilipinas. Tumawag, sabi niya, Pastor, wag na po kayo pumunta. O, bakit? Umuwi na po sa Norte. Okay. O, kumusta naman siya? Tingin ko po, gumaling eh. Gana. Ewan ko, inaabot yata ng 2 months din eh. Nag-text. English speaking si ma'am eh. Sabi niya, the pastor, this and that. I went to my gynecologist kasi ang kanyang sakit ay ang kanyang cancer sa ano ba yung kinamatay ng dating presidente? Cancer sa ano ba yung bituka sa ilalim na yun. Anyway, sinabi niya nagkaroon ng general check-up, lahat na, and sabi niya, ito ang report. No trace of cancer found in all parts of the body. Yan ang paghahatol ng anak ng tao. Because the golden rule na sinabing likeness ay life. Let us make man in our image after our likeness. Likeness, sino ang like natin? Like God Almighty. Kung ano na sa loob, yan ang mabibigay mo sa labas. Golden rule. Judge them with life. Ano man ang negatibo sa buhay, ano man ang mga tao sa paligid, hatulan mo ng buhay. Kaya may nagpakamatay, may oppress, may depress. Bakit? Hindi nakikita ang mga anak ng Diyos na mimigati ang paligid dahil ang paghahatol ng mga anak ng Diyos ay ayon sa good and evil. Basahin mo kung may good and evil sa chapter 1 at chapter 2. Sa chapter 2 sinabi, huwag ka kumain ng bungang kahoy ng good and evil, pero wala pang good and evil sa tao. Nung kinain ng tao sa chapter 3 ng Genesis, doon nagkaroon ng good and evil, at lahat ang angkan ng Juan, ng unang Adan, na pagharian na magnanakaw, mamamatay at mangwawasak dahil sila ay may kamalayan ng good and evil. Pero bago pa kumain ng tao ng bunga kamalayan, knowledge, kaunawan ng good and evil, wala pa po good and evil na kamalayan ng tao. Ang kamalayan lamang ng tao noon ay good and very good. So itong good and very good is the life. This is the golden rule. Sa ating buhay, masama sa atin noon. Oo nga, sama namang nangyari sa'yo. Ano ba yung relasyon nyo? Napakasama naman. Katulad ng tanong ni Ate Gemini sa kabila. Bakit si Jesus, ito ang lola niya, ganito, gano'n. Masama tingnan. Maging si Huda. Sabi niya, ako, sunugin natin yan. Masama tingin niya. Pero ang ginawa niya, hindi masama. Tao makasarili na. Sabi ni Jesus, dinala sa kanya isang prostitute. Si Inday Maria. Sabi niya, Panginoon, ito nahuli namin ang niya. Kasi prostitute siya. Ayon sa batas si Moses, kailangan siya batuhin. Hindi siya tingin ni Jesus eh. Susulat siya dun sa bato. Doon sa lapad. Hindi naman buhangin yun kasi doon niya sa sinagoga. Ibig sabihin, hindi man simentado.
apakan dun yung mga bato. Isa nakasulat ang batas ni Moses sa bato, di ba? Ibig sabihin ni Jesus, ako nagsulat yung batas niya. Ako rin nagutos kay Moses yung batas niya. Tiningnan niya. Hindi siya tumingin pala. Sabi niya, sino man sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. Kasi yung mga matatanda, umabasa mo doon, ang unang umalis, mga matatanda. Ang huling umalis, mga bata. Bakit? Hindi naman tayo chismoso, no? Pero yung pagbabataan sa ginawa ni Juda, halos siya matatanda na yun. Umupa din naman ng prostitute. Hindi naman lahat doon may asawa. Aber, ngayon, nahuli daw nila. Bakit ikaw ba? Di ba? Isang linggo, umupa ka ng prostitute. Ngayon, babatuhin mo kunyari. Yung mga holier than thou attitude. Huwag tayong ganyan. Tapos na sa atin yan. Lahi ng unang Adan yan. Kung mayroon man tayo nakitang mali, husgahan natin sila sa buhay. May mga kapatid ba tayong ganyan? Sa laula pa rin? Naglalaro pa rin mga apoy, kapatid? Huwag mo konsintihin. Hatulan mo. Hanggat di mo na hatulan yan, kinukonsinti mo. Hatulan mo siya ng buhay. Good and very good. Kung ano ka sa loob, good and very good. Ikaw si Ayan! May buhay ng Ama. Hatulan mo siya. Katulad ng hatol nila. Pero iba ang hatol mo. Ang hatol mo, buhay. Ang hatol nila, kamatayan. Ang hatol nila, sakit. Hatol nila sa laula. Ang hatol mo naman, mabuti ka. Kapatid, mabuti ka. Hinahatulan kita. Dahil kung ano ako, ganyan ka. Ako ang ugat mo. Dahil ako ang may buhay. Wala kang buhay. May buhay ka rin, kapatid kita. Hindi mo nga lang naihayag ang buhay Kristo mo. Dahil nandiyan ka sa relasyon na ganyan. Pero sa oras na ito, bilang authority, I have authority. Basahin mo po, may authority. He has given him authority. Yun naman, sa 27. And has given him authority. Authority ng Diyos ito, kapatid. Hindi ito authority ng tao lamang. Ibig sabihin, mataas na authority ito. Kapatid, halika. Sabi dito, tingnan mo kapatid ang paghahatol nito ni Kristo. Sabi niya, sa verse 25, gusto ko maging matalino tayo konti. Itabi muna natin yung ating mga nalalaman noon. Katalinuhan ng Diyos, no? 25, sabi niya. Basahin natin sa Tagalog. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo. Dumarating ang panahon. At ngayon nga, verse 25, John chapter 5, na marinig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos. At ang mga karinig ay mga bubuhay. Resendere seke. Patay ang kapatid mo, kapatid kanya, Kristiyano. Patay. Bakit? Hindi nahayag ang buhay ni Ayan. Ikaw ang kailangan niya. Pag narinig niyang tinig mo na anak ka ng Diyos, nahayag ang buhay ni Kristo sa iyo, bigla siyang mabubuhay. Alam mo yung buhay, tumayo ang kanyang buhay Kristo. Bigla siya naging hunga. Salamat, sister. Salamat, brother. Cast out the devil. If you believe in my name, you shall cast out demons, and you shall speak with new tongues. Bago ang dila ng mga may buhay, kapatid. Death and life in the power of the tongue. But your tongue is new. The tongue of the new creature. May authority. May kapamahalang makahatol. Hatulan mo siya ng buhay, kapatid. Hatulan mo sayangin. You have this authority. We all have this authority, please. We have the authority. The highest authority. Nakamataas na authority.
At ito ang golden rule. I am the light. The likeness. Kung ano ang likeness ng Diyos, yun ay patupad mo. Anong likeness ng Diyos? Ikaw. Ano ang katulad ng Diyos? Diyos. Ano ang Diyos? Buhay. Kung ano ang like mo, kung ano ang buhay mo, as a man thinketh in his heart, so is he. If you have the life of your Father, then that is your likeness. At kung ano ang iyong pagkatao sa loob, yan ang may bibigay mo. Sabi ni Pedro, ginto at pilak wala ako, pero mayroon ako. Meron ako authority! Yan may buhay ko, ito bibigay ko sa iyo. Likeness of God, buhay. Rise up and walk. Tumayo. Tumalon ng lumpo. Kapatid, maraming lumpo sa mundong ito. Mga patay. Ngunit pag narinig ang tinig mo bilang son man, anak ng tao, buhay Diyos, buto at laman ni Kristo, pag pinatupad mo, pinahayag mo yan, kapatid, ang mga patay, mga bubuhay. Huwag ka nang lumayo sa kapatid mo, gamitin mo. Sa magulang mo, gamitin mo. Marami na nakapagpatunay. Hinusgahan, hinatulan ng doktor. Hinatulan ng ospital. Ang Son of Man hindi natutulog. Hinatulan niya. That he has the authority to execute judgment also. Ang hatol mo, kamatayan, iba hatol ko, buhay. Tatay ko may sakit, sino may sabi sa'yo? Hatol mo yan. Mas mataas ako sa'yo. Have the authority of the I am. I am life. So yun yung hatol ko sa'yo. I am the likeness of God. Kung ano ang Diyos, siya na ako. Yan yung hatol ko. Life. Nakuha nyo? I wish I can go deeper. Pero alam ko na marami sa inyo hindi pa manguya. Pero doon lang tayo sa golden rule. Buhay ka, kapatid. Buhay ka. Likeness ka ng buhay na si I am na Diyos. Hatulan. Ayon sa buhay. Good and very good. Amen. Hallelujah. Father Almighty, great I am. Abba. Hallelujah. Salamat. At mayroon kaming authority na galing sa iyo to execute judgment also. But we execute, ikaw ay am na buhay. Ikaw ang aming patukan. Ikaw ang aming ihatol sa mundong ito. Sino mang makarinig sa amin, kahit siya'y patay, siya'y mabubuhay. Dahil kami, lahi ng huling Adan, mga espiritu, Elohim na nagbibigay buhay. Father, we'll always, ang sabi, fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life. Dito kami mga hawak, dahil dito kami at dito kami. Eternal life, the way life of God. Amen. Daddy, Holy Spirit, salamat po. Salamat. Eksima ng panahon, alam ko, ang mga nakarinig ay nakarinig. Sinasabi mo banal na Espiritu. We give you all the glory and the honor, Father, great I am. Honor and glory and dominion sa pangalan ng aming righteousness, ng aming buhay. Si great I am, the Son of Man, the I am, life, na aming buhay, si Kristo Jesus. Amen. Amen. Thank you, Father. Angels of God, thank you. Thank you. Angels of God, go forth. Tuloy ninyo yung trabaho. Bantayan ang hangin. Bantayan ang mensahe na ito sa mga makikinig pa. Guys, I hope I can sana makapagsalita ako ng mahaba. Alam ko, limitado lang oras natin. Ang mga bata may mga pasok. Ngunit, sana nakinig kayo. At ma-execute natin ito. Kailangan natin ang bawat isa. Mag-execute ng life.
judgment life. Amen? Good night. You are blessed. Indeed, you are blessed in Jesus' mighty name. And I say again, I love you. Good night.